Nagsimula ang ating kwento noong 1970 sa Japan, nang ang lungsod ng Tokyo ay nilamon ng apoy at ilang mga bahay ay bahagyang nawasak. Ilang salamangkero na nakatayo sa gitna ng lungsod ang nag-activate ng kanilang mga kakayahan, na lumikha ng mga magic circle sa harap nila upang salakayin ang malaking halimaw na nakatayo sa harapan. Sa wakas, isa sa mga salamangkero ang nag-utos na magsimula ang pag-atake, at ang iba pang mga mandirigma ay sabay-sabay na pumila sa mga pag-atake, na naging sanhi ng isang malaking pagsabog na nabuo sa paligid ng halimaw, kung saan ang mga alon ng apoy at alikabok ay lumipad sa iba't ibang direksyon ng pag-atake ay unti-unting mawala, nag-iiwan lamang ng maliliit na spark. Nakita ng mga salamangkero ang isang halimaw na nakatayo nang hindi gumagalaw sa kinalalagyan nito at hindi natatakpan ng anumang sugat. Ang lahat ng mga wizard ay namangha dito at naninigas sa takot. Sinabi sa pagkabigla na hindi ito maaaring mangyari dahil hindi man lang nila nakalmo ang kalaban sa gayong pag-atake sa likod ng halimaw na ito sa lalong madaling panahon ay nakita ang iba pang mga kalaban, at ang isa sa mga salamangkero ay hindi nakayanan na kontrolin ang kanyang emosyon, nanginginig, umiyak, at nagpahayag na ito na ang wakas. Ang mga halimaw naman ay nagsimulang umatake, itinaas ang kanilang mga kamay, kung saan sila ay bumuo ng maalab na pag-atake. At nang ang isa sa mga pag-ataking ito ay lumipad patungo sa mga magicians, sila ay tumalon sa gilid, tinakpan ang kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay upang maprotektahan ang kanilang mga sarili kahit papaano. Gayunpaman, bigla nilang napagtanto na hindi nila naramdaman ang pag-atake at nakitang usok na lang ang natitira sa hangin, at sa pagmulat ng kanilang mga mata, itinuon nila ang kanilang atensyon kay Aigami Manado, na, sa pag-activate ng sarili niyang mahika, inilagay ang kanyang palad sa harap at bahagyang ngumiti. Nagulat ang mga salamangkero nang mapansin ang pangunahing tauhan, at siya sa pagtingin sa kanila, ay umamin na lahat sila ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Nagsimulang umiyak ang mga salamangkero at inutusan ni Manado na umatras silang lahat dahil papasok na siya ngayon sa labanan, na walang balak makipagtalo agad sa marami, nagsimulang tumakbo palayo, nagmamadali sa iba at sinabihan silang umalis. Gayunpaman, may mga nag-aalinlangan pa rin, at ang isa sa mga salamangkero na ito ay lumingon sa kanyang kasama ay nagtanong kung iiwan ba talaga nila ang lahat ng ito sa isang tao. Agad na tinawagan ng kanyang kasama ang kanyang kaibigan at tinanong kung hindi niya kilala kung sino ito. Ipinaliwanag niya na si Manado ang ninuno ng mahika at ang pinakamalakas na salamangkero sa lahat. Sa wakas, napagtanto ng isa pang sundalo na iyon din ang Manado, at ang kanyang kaibigan, na hindi napigilan ang luha sa kaligayahan, ay nagsabi na ito nga ang nangyari at ngumiti. Pinunasan ang mga patak ng luha gamit ang kanyang mga daliri. Ang pangunahing tauhan naman ay nakasimangot at naikuyom ang kanyang mga palad sa mga kamao, nakatayong nakatingin sa mga halimaw na papalapit sa kanya sa lalong madaling panahon, nakapaligid na sa kanya ang mga kaaway, ngunit hindi siya nagpakita ng gulat, at sa sandaling ang isa sa mga halimaw ay malapit ng hampasin, iniwasan niya ito sa pamamagitan ng pagtalon sa hangin at inihayag na huli na ang lahat. Iniunat niya ang kanyang kamay pasulong, pinaandar niya ang kanyang mahika, itinuro ang pag-atake patungo sa mga halimaw at nanginginig na bumagsak ang halimaw sa lupa, na nagkawatak-watek sa ilang bahagi. Nakangiting sinenyasan ni Manado ang iba pang mga halimaw gamit ang kanyang palad, at tumakbo sila para umatake, ngunit ang pangunahing tauhan ay madaling humarap sa mga kalaban, ang buong punto ay isang araw ay isang malaking bilang ng mga halimaw ang natuklasan sa buong mundo, at tinawag ng mga tao ang hindi pangkaraniwang bagay na ito na isang kalamidad. Ang mga malalaking halimaw ay tumakbo sa mga lansangan ng mga lungsod, nakakatakot sa mga residente at nagninangas ng apoy, at imposibleng talunin ang mga halimaw na ito gamit ang mga sandata ng tao dahil, kahit na sinubukan ng mga sundalo na gawin ito, walang gumana at marami ang namatay. Gayunpaman, kasabay ng paglitaw ng mga nilalang na ito, natuklasan ng mga tao ang kakayahang gumamit ng mahika, na siyang tanging paraan upang labanan ang mga halimaw. Ang digmaan sa pagitan ng mga halimaw at mga tao ay tumagal ng 10 taon, at bagamat ang labanan ay brutal at matindi, nagpatuloy ito hanggang sa araw na ito ang pag-iisip tungkol sa metado na ito ay tumigil sa gitna ng mga katawan ng mga patay na halimaw, na halos agad na sumabog sa apoy. Siya ang una at pinakamakapangyarihang salamangkero, at sigurado ang lahat na kung wala siya, magiging imposible ang pagliligtas sa mundo dahil espesyal siya, at biglang may naramdaman si Manado at nakasimangot,
Tumingin siya sa gilid, napansin kung paano lumitaw ang isang halimaw. Sa himpapawid, napapaligiran ng mahiwagang liwanag, mabilis niyang napagtanto na ito ay isang dyablo sa unang ranggo, at binigyan niya ng partikular na atensyon ang napakalaking kapaligiran at napakalaking kapangyarihan na nagmula sa halimaw na ito. Hindi umatake ang halimaw, ilang oras na naghahanda ng isang pag-atake at bahagyang ibinaba ni Monado ang kanyang ulo sa pagkabigo na naisip na marami silang nasugatan dito, at biglang lumapit ang dyablo sa pangunahing tauhan na Cecil K, at halos hindi niya naiwasan ang pag-atake. Ngunit ang mahiwagang pag-atake ay mabilis na lumaki at kaya kinailangan ni Monado na lumikha ng isang kalasag kung saan pinuprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa mahika ng ibang tao. Napagtanto niya na ang dyablo ay maaaring gumamit ng ika-14 na ranggo ng biglaan at napansin na ang halimaw na ito ay nasa unahan, habang ang kaaway ay nagsimulang lumikha ng isang bagong mahiwagang pag-atake, at isang malaking magic circle ang lumitaw sa itaas ng ulo nito na namomolekta ng mga daloy ng mahiwagang enerhiya patungo sa gitna. Napagtanto ni Monado na ito ay isang synthesis ng 6 na elemento at labis na namangha ngunit agad na umiwas dito at iniunat ang kanyang mga palad pasulong na nakakuyong. Napakunot ang noo niya, at nagsimula siyang bumuo ng depensa gamit ang mga sanga ng puno na nilikha niya. Inipon ni Monado ang mga slab ng bato upang bumuo ng isang uri ng kalasag kung saan niya tinakpan ang kanyang sarili habang ang dyablo ay nagpakawala ng kanyang pag-atake. Itinikom ang kanyang panga ng mas malakas na siya ay sumigaw, na nagsisikap na mapanatili ang kanyang depensa habang lumalaki ang mahika ng halimaw at ang pangunahing tauhan ay biglang nanlamig ang pakiramdam. Isang bagay sa susunod na sandali ang magic ay sumabog, na naging isang malakas na apoy, at sa lalong madaling panahon si Monado, na hindi makapagpatuloy sa paghawak sa kanyang sarili sa hangin, ay nagsimulang bumagsak ngunit gumamit ng mahika upang pabagalin ang kanyang pagbagsak at maingat na lumapag. Ang kanyang katawan ay nasugatan sa ilang mga lugar, ngunit ang pangunahing tauhan ay walang oras upang magpahinga dahil ang halimaw ay agad na lumitaw sa malapit, handang ipagpatuloy ang labanan. Si Monado ay muling namangha sa lakas ng halimaw na ito at muli sa isip ay napuna na ito ay isang demonyo. Pinilit niyang bumangon, napagtanto na sa ganitong paraan ay hindi niya matatalo ang halimaw na ito, at ang dyablo sa sandaling iyon ay nagsimulang magkonsentrar ng mahiwagang enerhiya, at kalaunan ay napagtanto ni Monado na walang magagawa, at ginawa niya ang enerhiya sa paraang iyon. Na ito ay pinakawalan mula sa kanya na umaaligid sa hangin sa malapit na bumangga sa aura na sinimulang ilabas ng halimaw. Ang buong punto ay ang lakas ng mahika ay tinutukoy ng ranggo, at ang ranggo naman ay tinutukoy ng bilang ng mga magic circle. Sa pag-alala nito, ang pangunahing tauhan ay nagsimulang gumuhit ng mga magic circle sa paligid niya, at pagkatapos suriin ang kaaway, napagtanto niya na ang numero na magagamit ng halimaw sa kanyang harapan ay 14, nagdagdag siya ng ilan pang magic circle, na naalala na kaya niyang gumawa ng 15 ganoong circle. Nang i-activate niya ang magic concentrated sa pamamagitan ng magic circles, nagsimulang gumana ang 15th rank pure space, at ang malalakas na alon ng enerhiya na kumakalat sa iba't ibang direksyon ay natalo ang magic pushang ng kalaban. Ang halimaw? Noong unti-unting naglaho ang mahika, kahit ang apoy na nag-aapoy sa lungsod ay namatay, at ang isa sa mga bahagi ng halimaw na nakaligtas pa ay nakahiga sa gilid, at mula rito, unti-unting umagos palabas ang natitirang reserba ng mahika. Pag-alis ng Monado na pagod mula sa paggamit ng maraming mahiwagang enerhiya ay bumagsak sa lupa, na panatag na isipin na ang amo ay natalo kaya ang sakuna ay tumigil doon. Gayunpaman, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay natuyo. Ngunit ang pangunahing tauhan ay sigurado na ang pagkamatay bilang ninuno ng mahika ay isang napakagandang kamatayan, nakangiting mahina. Sa wakas ay naisip niya na ito ay naging isang magandang buhay at ipinikit ang kanyang mga mata, tila kumikinang ang espasyo sa kanyang paligid, at maya-maya ay lumitaw ang isang maliwanag na liwanag mula sa katawan ni Monado, na umahan sa hangin ay lumipad pasulong patungo sa isang gusaling maraming palapag sa loob kung saan nakahiga si Kusanagi Monado sa isang hospital bed. Nang makarating sa kanya, ang liwanag na ito ay pumasok sa kanyang katawan, at maya-maya iniangat niya ang kanyang kamay na idinilat ang kanyang mga mata at napaupo ng husto sa gulat sa nangyari. Si Monado, na nagmamay-ari sa katawan ni Kusanagi, ay tumingin sa kanyang mga palad at tinanong kung siya ay talagang nakaligtas. Naalala niya na naubos na niya lahat ng magic niya at tinanong niya kung paano nangyari.
Ang pangunahing tauhan ay nagsimulang tumingin sa paligid at sa lalong madaling panahon ay bamuka ang kanyang bibig sa pagkabigla at nagtanong kung anong uri ng kalokohan ito ba ang buong punto na napansin niya ang salamin at papalapit, tiningnan ang kanyang refleksyon dito. At itinuro ang kanyang daliri sa imahe ni Kusanagi at tinanong kung sino itong patuloy na tumitingin sa kanyang nagbagong anyo sa gulat. Hindi napansin ni Minado na nakasulat ang pangalan ni Kusanagi sa hospital bed. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng silid, at binalaan ng isang nurse, na may kasamang doktor, si Minado, na tinawag siya sa pangalan ng tunay na pasyente na sila ay papasok. Ang pangunahing tauhan na nag-ambala sa pagtingin sa kanyang refleksyon sa salamin, napalingon sa gilid sa pagkamangha at maya-maya ay humiga sa kama, hinubad ang kanyang kamiseta upang masuri ng doktor ang kanyang benda habang nakaupo. Sa mesa sa tabi ng kama, sinimulan ng doktor na tanggalin ang mga benda at ibinuka ang kanyang bibig sa gulat, napabulalas na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagulat din ang nurse, at kasama ang doktor, inihayag nila na ganap ng gumaling si Minado, bagamat nasa kritikal na kondisyon ito pagkatapos ng aksidente. Natitiyak nila na pinagaling siya ng Holy Magic, at ang pangunahing tauhan, na umupo sa kama, ay nag-isip na ang paggaling ay automatikong nangyari ngunit inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba, binibigyang pansin ang mga salita ng doktor at nurse tungkol sa aksidente. Naubusan na daw siya ng mahiwagang kapangyarihan, at nalilitong. Tumingin sa kanya ang nurse na tumutulong sa kanya na magsuot ng sando. Nagulat din ang doktor at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Minado kapag nagkukwento siya ng mahiwagang kapangyarihan. Sinabi ng pangunahing tauhan na nangyari ito, dahil sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa panahon ng sakuna, at ang doktor at nurse ay nagtinginan ng pagod, pagkatapos ay tinanong ng doktor kung masasabi sa kanya ni Minado ang kanyang pangalan at ang taon na nangyayari ngayon. Nagpakilala si Minado sa kanyang tunay na pangalan at naalala na ito ay 1,970 batay sa impormasyong ito. Ipinagpalagay ng doktor na may kahihinatnan pa rin ang aksidente at nang hihinayang sinabing nawalan ng memorya si Minado. Inanunsyo niya na ang kanyang pangalan ay Kusanagi, at ang taong 2022 ay ipinanganak na karakter ay nagtanong sa kanyang sarili na may pagkamangha, siya ba ay talagang isang lalaki na may ibang pangalan? Bahagya siyang nakasimangot habang inuulit ang impormasyon tungkol sa 2022, ngunit nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ng doktor at nurse, napagtanto niyang hindi ito nagsisinungaling. Tumingin ng kaunti sa gilid, napansin niya ang TV na nakatayo sa stand at napagtanto kung ano iyon. Gayunpaman, manipis ang TV na ito, at napakalinaw din ang imahe, at sa kalendaryong nakatayo sa tabi nito, napansin ng Minado ang petsa para sa 2022. Pagkatapos nito, itinuon niya ang kanyang atensyon sa tablet na hawak ng nurse sa kanyang mga kamay at tinanong kung ano ang maliit na aparato na ito. Hindi pa siya nakakita ng ganito, at ngayon napagtanto niya na nandito na talaga siya sa hinaharap. Nabigla sa impormasyong ito, natigilan si Minado, at sinabi ng doktor na ang kapahamakan na sinasabi ni Minado ay natapos 50 taon na ang nakakaraan, at mula noon ay hindi na ito naulit. Tanong ng pangunahing tauhan, wala ba talagang sakuna? Nagtataka din siya kung ano ang tungkol sa mga halimaw, at sumagot ang doktor na mayroong mga halimaw, ngunit kakaunti ang mga ito. Kaya't ngayong mapayapa na ang sitwasyon, napagtanto ni Minado na ang katotohanan ay mayroong kapayapaan sa mundo, at ipinikit ang kanyang mga mata ay bumaba ang kanyang ulo, iniisip na may kaluwagan na ito ay napakabuti. Samantala, nagpatuloy ang doktor sa pagsasalita, na binanggit na si Minado ay namatay at isinakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas ang mundo sa malaking pandaigdigang sakuna 50 taon na ang nakalilipas. Nakakunot ang noo niya sa konsentrasyon, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang magkadugtong na mga palad, at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit ang pasyenteng nakaupo sa kanyang harapan ay hindi Minado, ang pangunahing karakter, na nakakunot ang noo na ipinapalagay na siya ay namatay at muling isinilang sa Kusanagi, nabubuhay pagkalipas ng 50 taon, ngunit hindi niya maintindihan kung paano o bakit nangyari ito makalipas ang ilang linggo, sa pagpasok sa isang silid sa isang maraming palapag na gusali. May lalaking tumingin sa paligid na nagtataka, napagtanto na ito ang lugar ng tirahan ni Kusanagi, gayunpaman, mabilis niyang itinuwid ang kanyang mga salita dahil ito na ngayon ang kanyang tinitirhan, at pagkatapos basahin ang impormasyong nakasulat sa notebook, napagtanto ng pangunahing tauhan na namatay ang mga magulang ni Kusanagi sa pagkabata,
at pagkatapos nito, siya ay itinatag bilang isang pamilyang kinakapatid, ngunit sa isang mas matandang tao na nakatira mag-isa sa paaralan, si Kusanagi ay nabuhay sa pamana ng kanyang mga magulang, at tinanong ni Monado ang kanyang sarili kung ito ba talaga ang kaso ay nag-aral ng isa pang notebook na may nakasulat na impormasyon at pagkatapos ay kinuha ang ID at humiga sa kama. Sa pagtingin dito sa haba ng braso, alam niya na walang magic para sa paglipat ng mga kaluluwa at sa makatuwid ay ipinapalagay na ang katotohanan na siya ay isinilang na muli ay ang providence ng Diyos. Bilang karagdagan, may posibilidad na ito ay resulta ng isang aksidente, at habang si Monado ay patuloy na nag-aaral ng ID, napagtanto niya na si Kusanagi ay nag-aaral sa Academy of Divine Magic noong panahon kung saan nabuhay ang pangunahing tauhan, at walang posibilidad na matuklasan ang isang bagay na tulad nito, at umupo sa kama, inamin niya na mukhang kawili-wili ito. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at natanong sa sarili kung ano yun. Nang maglaon ay tumunog ang teleponong nakalagay sa bulsa ng bag, at kinuha ni Monado ang aparato at binasa ni Monado ang tawag sa kanya ni Tedano Jun. Hindi niya alam kung sino yun, at hindi rin niya maintindihan kung paano gamitin ang telepono. Umupo siya saglit na tinitigan ang device at saka napabulalas na baliwala lang iyon at itinabi ang telepono. Hindi nagtagal, nang bumagsak ito sa sahig, natapos ang tawag. At kaagad pagkatapos nito, may pumasok na mensahe kung saan isinulat ni Tedano na narinig niyang pinalabas na si Monado at inutusan siyang agarang pumunta sa akademya kahit wala siyang pera. Lumipas ang ilang sandali, at sa umaga ang pangunahing tauhan ay lumapit sa isang malaking gusali ng akademya malapit sa kung saan dumaraan ang mga mag-aaral papasok sa looban ng akademya. Tanong niya sa sarili, totoo bang Divine Magic Academy ito? Tumingin siya sa paligid, pinapansin ng mga estudyanteng dumadaan at nakangiting inamin sa sarili na hindi man lang niya naisip na hindi lamang mga bata ang maaaring pumasok sa paaralan. Inaabangan na niya ang training niya at inisip na maganda ito, ngunit hindi niya pinaikit ang kanyang mga mata. Nakatutok sa estudyanteng medyo nasa gilid, nakakunot ang noo, nag-activate ng magic, at nag-shoot ng outfit sa mannequin na nakatayo sa harapan niya, nababalot ng pawis. Tinanong ni Monado ang sarili kung anong klaseng mahika ito. Sumimangot siya, binibigyang pansin din ang kapangyarihan, at nagsimulang sumilip sa mga estudyante na ang mahiwagang aura ay mahirap makilala ay tiyak na may sariling limitasyon. Natitiyak niyang hindi ito mangyayari dahil pinalitan ng lahat ng mga salamangkero na ito ang wala pang 1/10 ng mga maunlad na salamangkero sa kanyang panahon, na hindi makontrol ang kanyang emosyon. Yumuko si Monado, nakatingin ng diretso sa harapan. At ang mga estudyanteng dumadaan ay nakatingin sa kanya na nagtataka ang pangunahing tauhan. Samantala, ay nagtanong sa kanyang sarili, sapat na ba ang mga lalaking ito na mahilig sa mga salamangkero? Nakabitin ang kanyang ulo ng malungkot, lumakad siya pasulong, na nagmumungkahi na ito ay isa sa mga negatibong aspeto ng pagtatatag ng kapayapaan dahil ito ay kung paano nangyayari ang pagkasira sa paglalakad. Pumasok si Monado sa opisina 2A at pumunta sa isa sa mga mesa ay ipinapalagay na ito ang kanyang lugar. Umupo siya sa mesa at, nakangiti, nagsimulang tumingin sa paligid, maingat na sinusuri ang lahat sa paligid niya, at napagtanto na ito ay kawili-wili na parang bumalik siya sa nakaraan. Isa pa, ang Monado na ito ay interesado sa ibang bagay at tinanong kung mayroon siyang mga kasama at biglang may papalapit sa kanya mula sa likuran na tumawag sa kanya, at paglingon, nakita ng pangunahing tauhan si Tedano, na walang pakundangan na nakataas ang isang kilay, nagpahayag na hindi pinansin ni Monado ang kanyang mensahe at tinanong kung paano siya nang ahas na gawin ito. Tinanong ng pangunahing tauhan si Tedano na tarante siya kung sino ang kanyang nagalit. Sinipa ni Tedano ang mesa, itinapon ito sa isang tabi, at tinanong kung gusto ba talagang sabihin ni Monado na nakalimutan na niya ito, na ikinuyom ang kanyang panga sa inis. Lumapit siya kay Monado, tinawag siyang hanggal, at narinig ng pangunahing tauhan na binanggit ni Tedano ang kanyang pangalan. Naalala na ang parehong bagay ay nakasulat sa screen ng telepono. Nakangiti, inakala niya na siya ang kanyang kasama, at nakangiting tinanong ni Tedano kung totoo ba na sa wakas ay naalala na siya ni Monado at ang kanyang dalawang kasamang nakatayo na medyo magkahiwalay ay ngumiti. At iniunat ni Tedano ang kanyang palad at tinanong kung naiintindihan ni Monado kung paano gumagana ang mga kaibigan para sa pangunahing tauhan. Sinabi na naunawaan niya ito at nakipagkamay kay Tedano, ngunit siya, lumayo sa kanya, ay galit na napabulalas na may pinaghalo siya. Talagang nagulat si Monado sa nangyari,
at ipinaliwanag ni Tedano na ang ibig niyang sabihin ay pang-aagaw ng pera sa pangunahing tauhan sa pamamagitan ng pagkakatali. Hinayla niya ito palapit sa kanya at inutusan itong mabilis na ibigay ang pera dahil mayroon siyang disenteng mana mula sa kanyang mga magulang. Galit pa rin, tinanong niya kung mali siya sa wakas ay napagtanto kung ano talaga ang mga bagay at tinanong kung talagang binubuli si Kusanagi. Nagtatakang tanong muli ni Tedano, at sa pag-aakalang si Menado ay nagpasya na maging walang pakundangan sa kanya, ikinuyong niya ang kanyang kamay sa isang kamao upang hampasin. Ngunit bago niya sinimulang talunin siya, biglang pumasok si Yuka sa opisina, nakangiti ng matamis at binati ang lahat. Kinaumagahan ay natigilan siya saglit sa threshold ng klase at nang mapansin ang kanyang Tedano, napahiya siya at ibinaba ang kanyang palad. Napangiti siya, pagkatapos ng makontrol ang kanyang emosyon, binilog niya at itinuro ang kanyang daliri patungo sa Menado, nangako na aalalahanan niya ang lahat ng ito sa ibang pagkakataon. Tinawag niya siya at pagkatapos ay umalis, sinipa ang pader at napansin ng pangunahing tauhan na ito ay bumaling sa Diyos ngunit hindi na pinansin ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon nagsimula ang aralin sa pagsulat ng guro ng paksa ng ang aralin sa Pisara ay nagpahayag na ngayon ay pag-uusapan nila ang tungkol sa isang malaking pandaigdigang sakuna. Sinabi niya na ang malaking sakuna ay itinuturing na huling sakuna sa kasaysayan at ipinaliwanag na ang mundo ay puno ng mga halimaw, lahat ay nasa kawalan ng pag-asa, ngunit ang dakilang Menado ay iba. Sa pagsasalita tungkol dito, ipinakilala niya si Menado bilang siya ay bago ang kanyang muling pagsilang gamit ang mahika at nabanggit din na hindi siya sumuko kapag nakikipaglaban sa mga halimaw ng mag-isa at kalaunan ay namatay pagkatapos talunin ng isang mataas na uri ng halimaw. Ang pangunahing karakter ay nakikinig sa lahat ng ito ay ibinaba ang kanyang ulo, at ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang kwento na mula noon ay walang mga sakuna. Pagharap sa mga estudyante, tinanong niya kung sino si Menado. Itinaas ni Yuka ang kanyang kamay at humingi ng pahintulot na sumagot, at hiniling siya ng guro na magbigay. Sa sagot, ipinaliwanag niya na si Menado ang tanging nakaligtas pati na rin ang unang magician ng kalamidad at idinagdag na ang Academy of Divine Magic ay itinatag sa kanyang karangalan. Masigasig siyang ngumiti, pinag-uusapan si Menado at sinabi ng guro na ito ay totoo. Sinabi na si Menado lamang ang nakaligtas sa unang sakuna at siya rin ang unang taong nagising sa mahika. Ang akademya ay itinayo upang ang mga salamangkero tulad ng pangunahing tauhan ay magkakasunod na makapagtapos, at hiniling ng lalaki na huwag kalimutan ng mga estudyante na si Menado ang pinakadakilang salamangkero sa buong kasaysayan. Ang pangunahing tauhan na nakikinig dito ay humiling sa guro na huminto habang namumula siya sa kahihiyan at kinagat ang kanyang labi upang kahit papaano ay makontrol ang kanyang emosyon. Nanginginig siya, napagtanto na siya ay labis na nahihiya at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad sa pag-iisip na hindi siya pupunta dito kung alam niya na siya ay sasailalim sa gayong pagpapahirap. Ang ilang mga estudyanteng nakakakita sa Menado State ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi siya pinansin. Ang pangunahing tauhan ay biglang umiwas sa kanyang kahihiyan at bahagyang napakunot ang noo nang sabihin ng doktor na iyon ay umulan na ang kapayapaan sa mundo at iminungkahi na ito ang dahilan kung bakit hamina ang mga salamangkero. Tumingin siya sa labas sa bintana na masayang iniisip ang mundo na sa wakas ay nalampasan ang kanyang kahihiyan. Napangiti siya, at maya-maya ay inanunsyo na ng guro na tapos na ang aralin ngayon. Nagbabala na bukas ay magkakaroon ng pagtatasa ng mahiwagang kapangyarihan bago maalis ni Menado ang kanyang kwaderno sa mesa. Dumating si Tedano, palapit sa kanya, na nakangiting nagtanong kung narinig ni Menado na magkakaroon ng pagtatasa ng mahiwagang kapangyarihan. Natitiyak niyang higit na kasiyahan ang pagtingin sa hamak na lakas ni Menado, ngunit hindi umimik ang pangunahing tauhan. Sa pag-aakalang naiinip na si Tedano, sigurado siyang hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya, kaya pasimple siyang tumayo hawak ang bag niya at nagsimulang maglakad palayo. Biglang nagtanong si Tedano na may interes kung totoong walang talento si Menado dahil sa itsura ng kanyang mga magulang na kunwari ay may naalala siya. Bulalas niya na walang mga magulang na tumatawa si Menado. Inihayag niya na nakalimutan na lang niya ito at nagpatuloy sa pagtawa, na ay nalalayan ng kanyang mga kasama. Natigilan sa galit si Menado dito at saka tumalikod at tinawag si Tedano. Nang marinig niya ito, nagalit siya at tinanong kung ano ang sinabi ng pangunahing tauhan tungkol sa kanya. Naikuyong niya ang kanyang kamay at kumunat ang noo, tinanong kung talagang naglakas loob si Menado na maging walang pakundangan sa kanya.
Sinimulan niyang basahin ang spell, itinaas ang kanyang kamay at nabuo ang isang magic circle sa itaas ng kanyang palad kung saan nagsimulang kumalat ang mga agos ng apoy sa hangin ang mga mesa at upuan na bilang pagkain sa gilid, at ang mga estudyante ay nagtanong sa takot kung talagang seryoso itong ginagawa ni Tedano. Natakot sila na gusto niyang gumamit ng mahika sa klase, at si Tedano naman ay iniabot ang kanyang kamay na may magic seal patungo sa Monado. Tinawag siya, at inutusan siyang mamatay. Ang agos ng apoy ay patungo sa pangunahing tauhan at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga estudyanteng nakatayo palapit sa kanya. Ngunit si Monado ay patuloy na kalmadong nakatayo sa kinatatayuan, nakatingin sa apoy na papalapit sa kanya. Sinigawan siya ni Yuka na mag-ingat, ngunit si Monado ay nakatayo pa rin sa lugar, at nang maabot siya ng apoy, isang pagsabog ang lumitaw, na itinatago ang pangunahing karakter mula sa mga pananaw ng iba pang mga mag-aaral ng ilang sandali. Ang mga lalaki na nasa opisina ay nagsimulang takpan ang kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay upang protektahan ang kanilang sarili mula sa init ng apoy, at si Yuka na nakakunot ang noo, ay nagtanong kung talagang gumagamit ng mahika ang Tedano na iyon dahil sa isang uri ng pakikipag-usap sa salita, natitiyak niyang hindi katumbas ng halaga ang pinsala, at sa sandaling nagsimulang maalis ang alikabok at ang nawala ang apoy, natigilan siya sa pagkabigla. At si Tedano, sinusubukang i-justify ang sarili, ay itinuro ang kanyang daliri sa lugar, kung saan dapat tumayo ang pangunahing tauhan at nagpahayag na hindi niya kasalanan at si Monado ang nagsimula ng lahat ng ito, napakunot ang noo niya, at napatingin ang mga estudyante sa lugar kung saan may pinakamaraming usok dahil iyon ang sentro ng pag-atake. Sa wakas ay nakakita sila ng silhouette sa pamamagitan nito, at nang mawala ang usok, nagulat ang mga estudyante nang mapansin nila ang isang hindi nasaktan na Monado, ang pangunahing tauhan na nakahawak sa kanyang buhok gamit ang kanyang kamay ay nagpakita ng kanyang kawalang kasiyahan sa sitwasyon, at si Tedano, na nakasimangot sa pagkalito, ay nagtanong kung ang kanyang mahika ay talagang hindi nagdulot ng kahit isang gasgas. Hindi niya naintindihan kung paano ito nangyari, at napag-isip-isip ni Monado na ang magic power ng first rank level ay mapoprotektahan sa pamamagitan lamang ng barrier, kaya hindi na kailangan pang gumamit ng magic para ituon ang kanyang atensyon kay Tedano. Nagbabala siya na naging maluwag siya sa kanya dahil akala niya ay bata siya ngunit idinagdag niya na ang mga bata ay kailangang parusahan. Nanlamig si Tedano sa takot, tulad ng kanyang mga kasama, at nagsimulang maglabas ng mahiwagang enerhiya si Monado na bumabalot sa kanya ng isang aura. Ang enerhiya na ito ay kumikinang ng maliwanag, at ang mga estudyante ay biglang nadama na hindi sila makagalaw, hindi nila naunawaan kung ano ang nangyayari sa kanila, at pagkatapos suriin ang kanilang kalagayan, nagsimula silang ipalagay na ang lahat ay tungkol sa mahika, maging si Yuka ay nabigla at hindi rin namalayan ang nangyayari. Samantala, inilagay ni Monado ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa at sinimulang lapitan si Tedano na may seryosong tingin, na nanginginig sa takot, na iniunat ang kanyang palad pasulong, lalong ibinuko ng pangunahing tauhan ang kanyang mga labi, at nagsimulang pagpawisan si Tedano sa takot ngunit wala siyang magawa. Gayunpaman, bago pa man magawa ni Monado, pumasok sa opisina ang isang guro na galit na nagtanong kung ano ang ingay na iyon na ipinapalagay na may gumamit ng mahika at nagbabala na naghihintay siya ng paliwanag mula kay Monado, na agad na itinago ang kanyang mahiwagang enerhiya. Kalmadong tumingin sa guro, bumantong hininga, nakangiti at nakapikit at sinabing walang nangyari dito. Iminungkahi niya na maaaring may gumamit ng mahika sa kalye, ngunit ang guro ay bumulalas na walang mga aktibidad ng Magic Club sa bakuran ng paaralan. Ipinapalagay na ang mga mag-aaral sa labas ng institusyon ay malayang gumamit ng mahika, dahil gusto nilang gamitin ito ng walang kahirap-hirap. Tinanong ng guro ang paliwanag na ito kung ano ang tungkol sa usok. Ang pangunahing tauhan, na itinuro ang kanyang daliri sa bintana sa likod niya, ay ipinaliwanag na ito ay mula sa kalye, at ang guro, nang hindi na nakipagtalo, ay ipinalagay na ang lahat ng ito ay totoo dahil sinabi ni Monado. Seryoso niyang ibinalita na siya ay papasok at hanapin ang kriminal at inutusan ang mga mag-aaral na umuwi. Si Monado ay nakangiti pa rin kumaway sa guro sa pag-aakalang ayaw niya itong abalahin. Mungkahi niya na tahimik lang ang lahat at patuloy na ngumiti, hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ng mga estudyanteng nakatutok sa kanya. Kabilang si Yuka sa maingat na tumingin kay Monado. Nakasimangot siya, natigilan saglit, at galit na tumingin si Tadino sa likod ng pangunahing tauhan at tinawag siya ng mga pangalan, nakakunot ang kanyang panga at hindi pinapansin ang lahat ng iniisip.
Bagamat ang mga taong ito ay mga estudyante ng akademya, ang kanilang antas ay napakababa. At kapag tinanong kung ang mga modernong salamangkero ay kayang talunin ang mga halimaw kahit na walang sakuna. Ipinapalagay ng pangunahing tauhan na dapat mayroong mga halimaw, at tinanong niya ang kanyang sarili kung siya ay nagsuri at naghanap ng mga halimaw. Umalis siya sa opisina at nagsimulang maglakad sa mga koridor ng akademya, na pinag-isipan ng mga bintanang nadaanan niya nang sumapit ang gabi sa lumang lungsod na tinatawag na Shibuya. Si Manado ay gumamit ng mahika upang tumakbo sa kalangitan. Napadpad siya sa bubong ng isa sa mga bahay, tumingin sa paligid na pagtanto na ang lungsod na ito ay ganap na nagbago. Hindi nagtagal sa isang lugar, ang pangunahing karakter ay muling gumamit ng mga magic circle upang gumalaw sa himpapawid at tumakbo pa, na nag-iiwan ng manipis na daloy ng mahiwagang enerhiya. Gamit ang kanyang mahika, sinuri niya ang kanyang paligid, napansin na hindi niya naramdaman ang supernatural na kapangyarihan ng mga halimaw. Bagamat sira na ang lahat, inakala ni Manado na sinusuri ng mga pulis ang lugar ngunit biglang napagtanto na hindi ito ang kaso, dahil naramdaman niya ngayon ang isang halimaw. Natigilan siya saglit at napagtanto na naramdaman din niya ang taong iyon at umupo sa isa sa mga bubong upang pag-aralan ang sitwasyon, ngunit sa lalong madaling panahon ay tumakbo siya muli, na pinabilis ang kanyang bilis, kasabay nito, medyo malayo pa, ang batang babae na nakaupo sa lupa malapit sa dingding ay nagtanong sa nanginginig na boses na umalis ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya, nanginginig siya sa takot, ngunit hindi ito pinansin ng mga halimaw at halos. Sabay-sabay na ibinuka ang kanilang mga bibig, umungol ng nananakot, ngunit bago mangyari ang anumang kakilakilabot, biglang bumagsak si Manado sa pagitan ng batang babae at ng mga halimaw. At nang ang isa sa mga kalaban ay nagpalawak ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake at umungol din, na nag-activate ng mahika, ang pangunahing karakter, gamit ang kanyang sariling mga kakayahan, ay natalo ang mga halimaw sa lalong madaling panahon. Nakatayo sa harap ng mga bangkay, lumingon siya sa batang babae na kahit na tumigil sa panginginig ay umiiyak pa rin at nakatingin kay Manado sa pagkamangha, nang mapansin ang sagisag sa kanyang damit. Napagtanto ng pangunahing tauhan na ito ay isang salamangkero mula sa pulisya at pinayuhan siyang mag-ingat pagkatapos ay tumalikod siya, ang boses ng dalaga ay patuloy na nanginginig, ngunit humingi pa rin ito ng tawad kay Manado at nagpasalamat, at hindi na niya hinintay ang pagtatapos ng kanyang mga salita ay tumulak palayo sa magic circle at naglahong nag-iisip, ipinatong ang kanyang palad sa kanyang baba. Kumunot ang noo ng dalaga at tinanong kung sino ito. Ipinagpalagay niya na siya ay isang salamangkero ng pambihirang kakayahan na bukod dito ay hindi man lang gumamit ng anumang mga spell. Samantalang si Manado ay tumatakbo sa himpapawid, napagtanto niya na ang pagtatago ng kanyang mukha ay isang magandang desisyon dahil siya ay bagong panganak pa lamang at ayaw na niyang mapansing ibinaba ang kapirasong tela na kanina pa niya nakatikip sa kanyang mukha. Gayunpaman, napagtanto ng pangunahing karakter na ang antas ng pulisya ay nabawasan sa isang lawak na ang mga miyembro ng organisasyon ay maaaring patayin ng isang mahiwagang hayop na kapareho ng kategorya ng mga halimaw na katatapos lang niyang sirain. Ipinapalagay niya na hindi kayang patayin ng mga pulis na iyon ang mga halimaw sa ganoong sitwasyon at napagtanto niyang pulis ang kausap niya, kaya walang masabi tungkol sa mga estudyante. Ito ay isang katotohanan na ang mahika ay mas mahina, at naisip ito ni Manado, na mas mahigpit ang paglapat ng kanyang mga labi. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling katahimikan, siya ay ngumiti at masayang napapansin na kahit na sa panahong ito, ang kanyang lakas ay kailangan pa rin. Huminto siya sa paggamit ng mga magic circle bilang suporta at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo, na nagmumungkahi na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay lipulin ang lahat ng mga halimaw sa lugar sa susunod na araw nang magsimula ang mga klase. Inihayag ng guro na ngayong araw ay nakatakda silang mag-uri ng mahiwagang kapangyarihan. Itinuro niya ang isang espesyal na aparato na nakatayo sa malapit at nabanggit na kinakailangan upang maayos na sukatin ang antas ng mahiwagang kapangyarihan ng mga mag-aaral at alamin kung anong elemento ang taglay nila. Binalaan din niya na kung ang mga lalaki ay nais na magsanay ng magic ng propesyonal, kung gayon hindi nila dapat maliitin ang kahalagahan ng bagay na ito, at si Manado na tinitingnan ang aparato ng may katakutan, ay nagtanong na imposible ba talagang suriin ito nang wala ito. Napagtanto niya na ang mga guro ay kumilos ng eksakto sa parehong paraan at pagod sa pagtakbo. Ang kanyang kamay sa kanyang noo, naalala niya na ang pakiramdam ng mahiwagang kapangyarihan ay ang batayan ng lahat ng mahika.
Biglang lumapit si Yuka sa pangunahing tauhan, tinanong kung maaari niya itong tawagan upang makipag-usap kasama ang kanyang Manado, at lumipat ng kaunti sa gilid at ang mga estudyante, na napansin ito, ay nagsimulang ipakita sa isa't isa na sina Yuka at Manado ay nag-uusap, nagulat sila na kinausap siya nito, at nagtanong naman si Yuka, totoo ba na unang beses nilang magkausap? Inanunsyo niya iyon. Siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Moha na mga aristokratikong salamangkero at pinangalanan siyang Manado, na nagulat nang marinig ang tungkol sa mga aristokrata, at si Yuka ay nagalit, na napagtanto ang kanyang pagkalito. Tinanong niya kung hindi niya alam ang tungkol dito, bukod dito, hindi pa niya narinig ang apelyido ni Miza. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata at tumingin kay Miza, napansin niyang mahina ang level ng magical power nito. Ito ay sa kanyang opinyon, ay napakahina para sa isang batang babae na nagmula sa isang pamilya ng mga natatanging salamangkero na nakapansin sa kanyang titig. Kumunot ang noo ni Yuka at tinanong ang sarili kung bakit siya nagkakaganito. Bulalas niya sa isip na hindi siya nakikipag-usap sa iba ngunit sa kanya at tinanong kung bakit hindi niya ito pinahahalagahan na nagmamasid din sa sitwasyong ito ay tinawag ang mga pangalan ng pangunahing tauhan mula noong kausap niya si Yuka at naikuyom ang kanyang panga sa tensyon si Manado habang hawak ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Tinanong kung anong negosyo ang batang babae ay isang aristokrata mula sa isang pamilya ng mga mage ay lumapit sa kanya upang mapansin ang reaksyong ito, at lalo lamang nagalit si Yuka. Napagtanto na si Manado ay galit na sa wakas ay napapikit, inutusan niya ang kanyang sarili na huminahon at panatilihin ang kanyang dignidad bilang anak ng isang maharlikang pamilya ng mga salamangkero na nanunood sa kanyang Manado ay nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang Yuka, samantala ay iniisip na kahapon ang pangunahing tauhan ay sumailalim sa isang mahiwagang pag-atake ngunit hindi man lang nasaktan at nagpa siya na dapat may dahilan para dito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa nakaraan ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang pag-uusap. Dahil utos ng guro na tasahin ang natitirang mga lalaki, pumayag si Manado dito at lumagpas. Si Yuka na hindi pinapansin ang katotohanan na hiniling niya sa kanya na maghintay, bahagyang ngumiti, ay nagpa siya na wala sa mga ito ang mahalaga dahil naiintindihan niya kung ano ang kapangyarihan ni Manado pagkatapos ng pagtatasa. Habang si Tedano ay dumaan sa pagtatasa at masiglang nagtanong kung totoo ba iyon na turn niya na ngayon. Isinaaktibo niya ang kanyang mahika at inilagay ang kanyang mga palad sa aparato, naghihintay na ipakita nito na ang kanyang mahiwagang antas ng kapangyarihan ay 1,000 at ang elemento ay apoy na nakangiti. Masaya at ikinuyom ni Tedano ang kanyang palad, ibinulalas ni Tedano na tumaas ang kanyang antas mula noong huling pagkakataon, at maingat na inilagay ni Manado ang kanyang kamay sa kanyang baba. Napagtanto na kung ang antas ng kapangyarihan ni Tedano ay 1,000, nangangahulugan ito na ang pamantayang numero ay kapareho ng 50 taon na ang nakalipas. Si Yuka ang susunod na tinasa, at nakangiting may kumpiyansa, lumakad siya papunta sa aparato at ipinatong ang kanyang kamay laban dito. Ang elemento nito ay tubig, at ang antas ng mahiwagang kapangyarihan ay 2,000. Masigasig na nakatingin kay Yuka, na nakatayo pa rin, nakapikit, at naglalabas ng mahiwagang enerhiya. Lahat ay napabulalas sa pagkamangha, at si Tedano sabay kindat ay nagsabi na siya ay may pinakamataas na marka sa mga mag-aaral ngayong taon. Ipinapalagay niya na mayroon silang lahat ng pagkakataon na maging mahuhusay na salamangkero, ngunit hindi ngumiti si Yuka bilang tugon sa mga salitang ito ay sumimangot lamang, inayos ang kanyang buhok. Ang ibang mga estudyante naman ay masayang ngumiti, sumisigaw na si Tedano ay isang natural-born firebender, at si Yuka ay sadyang kamangha-mangha. Kahit kalahati ay bamuka ang kanyang bibig sa pagkamangha at nagtatanong kung ito ay seryoso, siya ay labis na namangha na ang 2,000 ang pinakamataas sa mga mag-aaral sa taong ito at tinanong ang sarili kung hindi ba iyon mas mataas ng kaunti kaysa sa marka ng freshman na si Yuka. Samantala, ang maling paghusga sa reaksyon ni Manado ay ngumisi at nagtanong sa isip kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanyang ka-level. Ngiting-ngiti na napansin niyang ito ang lakas ng angkan ng Miza, at ngayon ay natitiyak niya na hindi na muling titingin sa kanya si Manado ng may masungit na mukha. Ang pangunahing tauhan, habang nakatalikod, ay napagtanto na hindi siya makatingin dito ngunit biglang narinig ng guro na ibinalita na siya ang susunod na susuriin. Paglingon sa device, bigla niyang narinig kung paano nagsimulang mag-usap ang mga estudyante, na nagmumungkahi na siya ang may pinakamasamang performance sa tuwing malalaman nilang kahanga-hanga ang mga marka ng pagsusulit sa akademiko ni Manado, ngunit pagdating sa kanyang kakayahan sa mahika, ito ay ganap na naiiba.
Iniisip ni Tedano na si Minado ay walang talento at ngayon ay ipapahiya ang sarili sa harap ni Yuka. Si Yuka ay nakangiti pa rin, tinanong niya ang sarili kung anong antas ng mahiwagang kapangyarihan mayroon si Minado. Sigurado siya na ang antas na ito ay hindi mas mataas kaysa sa kanya at maingat na binantayan ang pangunahing karakter, na lumapit sa aparato ngunit hindi agad sinimulan ang proseso ng pagtatasa. Naisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ng mas mahusay dahil sa panahon na siya ay isang mahusay na ito ay nakaka-stress, upang makaakit ng maraming atensyon sa kanyang sarili. Iminungkahi niya na sa kasong ito ay mas mahusay na mandayong ngunit tinalikuran ang ideyang ito at nakasimangot na inilagay ang kanyang palad sa aparato, na isinaaktibo ang mahiwagang enerhiya. Pinaliwanagan nito ang lahat ng bagay sa paligid na may maliliwanag na panaginip, at ang pangunahing tauhan na nakangiti ay nagpasya na ipakita ang lahat ng kanyang lakas at subukan ang kanyang sarili kung masusukat ang mahika ng dakilang santo. Ang mahiwagang enerhiya na sinimulan niyang ilabas ay lalong lumiwanag, na nagmumula kahit na lampas sa mga hangganan ng akademya at tumataas sa hangin sa isang malaking haligi. Pati ang mga estudyanteng nasa labas ng evaluation room ay naramdaman ito, at si Yuka ay nabigla din sa mga nangyayari. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyayari at binuksan ang kanyang mga mata ng malaki sa pagkamangha, at ang aparato na nagsimulang gumana ay hindi maipakita ang resulta at ang mga arrow sa instrumento. Ang mga panel ay nagsimulang umikot sa napakabilis, at ang mahiwagang enerhiya ay patuloy na lumiwanag, na nagiging isang solidong haligi ng enerhiya, na tumaas sa itaas ng akademya hanggang sa mga ulap. Ang aparato ay halos hindi nakikita sa likod ng maliwanag na liwanag at sa lalong madaling panahon ito ay sumabog, kumalat ng malalakas na apoy at isang malakas na alon sa lahat ng direksyon. Ang mga estudyante na sumisigaw sa takot at gulat ay nagsimulang takpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga mukha, hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari bilang karagdagan sa mga wind fragment ng nawasak na aparato ay nagsimulang lumipad sa mga gilid, at si Minado ay mahinahong tumingin sa pagkawasak sa paligid at tinanong kung talagang nasira ang aparatong ito kahit na hindi pa ito ganap na pilit. Nakatuon ang kanyang atensyon sa mga mag-aaral. Tinanong niya kung may mga mag-aaral na nakakaramdam ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya maintindihan kung ang mga taong ito ay talagang may mga gawa ng mga salamangkero, ngunit siya ay nag-ambala nang mapansin niya na ang guro ay papalapit sa mga mag-aaral at tuwang-tuwa na nagtatanong kung ang lahat ay ligtas sa kabila ng mga maliliit na pinsala. Ang mga lalaki ay sumagot na sila ay maayos at ang tinanong ng gurong papalapit sa Minado kung ano ang kanyang nararamdaman. Ang sagot ng pangunahing tauhan ay ayos lang daw siya na nagmumungkahi na siya ay maswerte, bagamat siya ay nasa pinakasentro. Ang lalaki ay tumitingin sa pagkasira ng isang kagamitan. Para sa pagsukat ng mahiwagang kapangyarihan ay inamin na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang panukat na aparato na nasira at iminungkahi na ang aparatong ito ay may depekto na nag-iisip habang hawak ang kanyang baba sa kanyang kamay. Nakasimangot siya, hindi maintindihan kung ano ang gagawin ngayon ay hindi pa rin niya nakikilala ang mahiwagang Minado na antas ng kapangyarihan at elemento at ang pangunahing tauhan ay nagtanong sa kalituhan kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng lalaki na nagpaplano siya ng aralin, kung saan ang mga mag-aaral ay hati-hatiin sa mga grupo at mag-aral ng labanan, at naisip din niyang tingnan ang mga katangian ng mga mag-aaral at pagkatapos ay magpasya. Gayunpaman, bigla siyang may naisip at naakit ang atensyon ni Tedano, na nakaupo sa malapit, ay nagtanong kung tatanggapin niya si Minado sa kanyang pangkat. Ang mga kasama ni Tedano na nakatayo sa malapit ay nakasimangot sa sama ng loob, ngunit si Tedano, hindi katulad nila, ay ngumiti at sinabing tatanggapin nila si Minado nang mapansin ang kanyang kalooban. Nagsimula ring ngumiti ang kanyang mga kaibigan, at sinabi ng guro na sa kasong ito ay aasa siya sa kanya dahil alam niyang posible itong kumilos sa kanya. Si Tedano, nang hindi sinasagot ang mga salitang ito, ay lumapit kay Minado at nakasandal sa kanya. Sinabing may pananakot na inaabangan niya ito. Maya-maya, may nakitang mga halimaw na naglalakad sa mga lansangan sa Shibuya. Ang mga halimaw ay naninirahan pa rin sa mga lugar na lubhang. Napinsala sa panahon ng pandaigdigang sakuna, at ipinaliwanag ng isang guro na dumating sa Shibuya kasama ang kanyang mga mag-aaral na kasalukuyang inabandona ang lungsod, ngunit regular na nilipol ng Magic Police ang mga nilalang na naninirahan dito. Ang mga mag-aaral sa academy ay nagbigay din ng kinakailangang tulong, at binalaan ng lalaki na karamihan sa mga halimaw ay napatay na ng mga propesyonal na salamangkero. Kaya maaari kang maging mahinahon dahil kakaunti na ang mga halimaw na natitira.
Pinag-isipan at tapat na inamin ni Manado sa kanyang sarili na hindi niya inaasahan na may mga klase talaga ang akademya na may tunay na laban at ipinalagay na ang mga estudyante ay makakapatay ng kahit man lang ilang halimaw dahil bukod dito, tila sila ay kumilos ng grupo-grupo na tumitingin sa paligid. Napansin ng pangunahing tauhan na ito ang parehong lugar kung saan siya naruroon kagabi at napagtanto niya na may kakaiba dahil sigurado siyang nawasak niya ang lahat ng mga halimaw dito, ngunit nakaramdam pa rin siya ng mahika. At bumalik sa isip ng ilang oras at pagkatapos ay nag-analisa, ang sitwasyon na nangyayari ngayon, na nakakaramdam ng ilang halimaw ngunit walang senyales ng sakuna na nagaganap, kaya hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga halimaw, bigla siyang napatigil sa pag-iisip nang marinig niya na ang mga estudyanteng nakatayo sa likuran niya ay nagpasya na makipagkumpetensya, at ang isa sa kanila ay nangako na siguradong hindi siya matatalo sa kanyang kaibigan ngayon. Naisip ni Manado na hindi nasisiyahan na sila ay napakawalang ingat, bagaman ang araling ito ay may kinalaman sa tunay na labanan. Napapikit siya, napabuntong hininga siya sa inis, at si Yuka na nakatayo sa gilid ay nakasimangot. Napansin ang kanyang mood sa huli, iminungkahi ng guro na magsimula ng isang tunay na aralin sa labanan at binalaan ang mga mag-aaral na siguraduhing kumilos sa mga pangkat. Biglang narinig ni Manado si Tedano na papalapit sa kanya. Tinawag siya bago pa tuluyang lumingon si Manado sa kanyang mga kasama. Itinapon siya ng tatlong lalaki sa gilid, na napilitang ipahinga ang likod ng pangunahing tauhan sa dingding at ngumiti ng masaya, at inihayag ni Tedano na ngayon ay wala nang mang-iistorbo sa kanila. Ipinapalagay niya na may pinaghalo si Manado dahil sa kanyang mabait na saloobin sa kanya at nagbabala na walang awa sa pagkakataong ito, binabaliwala ang banta. Ang pangunahing tauhan ay nag-alis ng alikabok sa kanyang mga damit, humiling kay Tedano na huwag pansinin siya kung hindi niya gusto, matalas na iniabot ang kamay kay Manado, nagbabala si Tedano na hindi siya binigyan ng sahig, at tinawag siya ng mga pangalan. Tinanong kung talagang nakalimutan na niya kung sino ang nagtaas ng kamay, galit na galit siyang sumimangot, hindi niya maintindihan kung bakit, sa pagkakataong ito, papansinin ni Yuka ang isang tulad ni Manado. Nakataas ang isang kilay ng pangunahing tauhan sa pagkalito, ngunit pagkatapos nito, bigla siyang natauhan at ngumiti. Hulaan na gusto ni Tedano si Yuka. Ang mga salitang ito ay lalong nagpasimangot at nagngangalit si Tedano sa inis, ngunit si Manado ay nagambala, na tumalikod kay Tedano, na nanginginig sa galit. Bilang karagdagan, si Tedano ay nagsimulang gumamit ng mahika, gumawa ng isang magic circle at nagpatawag ng apoy, nagbabala siya na pinirmahan ni Manado ang sarili niyang death warrant. At iniunat din ng kanyang mga kasama ang kanilang mga palad pasulong, na tumulong na palakasin ang pag-atake gamit ang kanilang mahika. Hindi pa rin natatakot ang pangunahing tauhan sa mga nangyayari. Sinabihan ni Clay ang mga lalaki na huminto, ngunit sinabi ni Tedano na huli na ang lahat para humingi ng tawad, ngunit hindi sumuko si Manado at sinabihan si Tedano na tumalikod. Tinanong niya, kung talagang naisip ng pangunahing tauhan na ito ay gagana. Gayunpaman, wala siyang oras upang tapusin dahil may naramdaman siya at tumalikod, ngunit sa susunod na sandali, kasama ang kanyang mga kasamahan, siya ay nanlamig sa takot, napansin na ang isang maliit na halimaw ay nakatayo malapit, inakala ni Tedano na may nagbibiro sa kanila at hindi napigilan ang takot na pinagpawisan nila ng kanyang mga kasama na takot at tinanong kung anong uri ng kataranteduhan ito. Ang halimaw ay nakatayo pa rin, hindi umaatake, at ang mga estudyante ay nagtanong kung paano napunta ang The Devil Guard sa Shibuya at ang mga kasamahan ni Tedano na nakatingin sa kanya ng may pag-asa at nagtatanong kung totoo na kaya niya ito, hiniling nila sa kanya na gumawa ng isang bagay, at si Tedano, na nakabisado na ang kanyang damdamin, ay buong pagmamalaking ibinulalas iyon para sa kanya. Ito ay kasing dali ng paghihimay ng mga peras at pag-activate ng magic. Binasa niya ang spell at tinanong kung kumusta ang bantay ng demonyo. Ito ay itinuro niya ang isang agos ng apoy patungo sa halimaw, ngunit ang halimaw ay hindi natinag, at si Tedano ay may tiwala sa kanyang tagumpay, na ibinulalas na iyon lamang ang kanyang ipinahid ang kanyang kamay sa kanyang mukha, hindi pinapansin ang usok sa hangin, at ang kanyang mga kaibigan ay nagpalakpakan, bulalas na ito ay eksakto kung ano ang inaasahan, gayunpaman, nang mawala ang usok, nakita nilang muli ang halimaw, natakot dito, at nagtanong si Tedano sa nanginginig na boses, wala ba talagang gasgas sa katawan ng halimaw? Mahinahong inisip ni Manado na sa unang ranggo na taglay ni Tedano, ang demonyo ay hindi matatalo ang bantay,
at samantala ang halimaw ay nagpalit ng posisyon, naglalabas ng mahiwagang aura, at ang iba pang mga estudyante ay natakot, umiiyak at nanginginig, at si Tedano, na hindi napigilan ang kanyang katawan, ay nahulog pa sa pagsunod sa kanya. Nahulog ang magkakaibigan, at nakaupo sa lupa, walang magawa at takot silang tumingin sa halimaw na papalapit sa kanila. Si Tedano ay hayagang umiiyak, ang kanyang mga ngipin ay daldal laban sa isa't isa, at siya mismo ay naunawaan na ang halimaw ay tatapusin siya dito mismo dahil sa kung gaano katindi ang kanyang takot, hindi niya napigilan ang kanyang pantog at iniunat ng bantay ng demonyo ang kanyang kamay at sinimulang ilipat ito patungo sa Tedano upang hampasin. Gayunpaman, biglang natigilan ang halimaw, nakaramdam ng kung ano, at itinuon ang atensyon kay Menado, na medyo nakatayo sa gilid na mahinahong tiningnan ng pangunahing tauhan, ang halimaw bilang tugon at ang bantay ng Diablo na nag-iisip tungkol sa malalakas na agos ng mahika na tumutusok sa katawan ng isang ito ay tumalon pabalik, at si Menado na pasulong, ay napansin na ito ay malinaw na kahit na ang halimaw ay maaaring maunawaan kung sino ang malakas dito. Tumayo siya sa harap ng tatlong estudyante, pinagtanggol ang mga ito sa kanyang sarili, at bahagyang ngumiti ng maingat na sinusuri ang kanyang kalaban. Ang halimaw ay tumayo saglit, at pinaandar ni Menado ang mahika na nagsimulang kuminang sa paligid niya. Ang halimaw na nakataas ang ulo ay sumigaw, bumubuo ng isang spell, at ang mga magic circle ay iniunat ang kanyang kamay sa gilid. Ang pangunahing tauhan ay nagsimulang lumikha ng kanyang sariling bilog, at nabanggit ni Tedano na ang Menado na may unang ranggo ay hindi mananalo. Napagtanto din ng kanyang mga kasama na tapos na sila, at samantala, ginamit ng halimaw ang second rank stone break spell. Salamat sa mga magic circle, isang malaking bato ang lumipad pasulong, papalapit kay Medano at sa mga estudyante. Gayunpaman, ang pangunahing karakter bilang tugon ay nag-activate ng kanyang sariling magic. Pagkatapos nito, nakangiti, gumamit siya ng apoy na arrow ng unang ranggo. Isang malakas na agos ng apoy ang lumipad pasulong, na hamarang sa daanan ng bato, at nang magbanggaan ang apoy at bato, isang malaking piraso ng pag-atake ng bantay ng demonyo ang nakakalat, na nawasak ng apoy. Ang agos ng apoy ay hindi tumigil doon, lumipad pa patungo sa halimaw at nadikit sa katawan ng bantay ng Diablo ay naging isang malakas na pagsabog ng mga agos ng hangin at mga kislap na lumipad sa iba't ibang direksyon, dahilan upang matakpan ang mga estudyanteng pinuprotektahan ni Medano sa kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga kamay at ipikit ang kanilang mga mata. Ang pangunahing tauhan, hindi katulad nila, ay nakatayo ng mahinahon, bahagyang nakasimangot, at nang hamina ang hangin, ang usok lamang ang natitira sa hangin. Nahihiyang iminulat ni Tedano at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga mata, na tinitingnan ang natitirang apoy na nag-aapoy sa kinatatayuan kamakailan ng bantay. Hindi naunawaan ng Diablo na si Tedano ang nangyari at tinanong kung talagang pinatay ito ni Medano. Ayaw niyang maniwala at nanginginig na nakasandal ang mga siko niya sa lupa. Tanong nito sa sarili, paano kaya nagawa ito ng pangunahing tauhan kahit sa unang ranggo na taglay ni Tedano? Imposibleng talunin ang halimaw na si Menado, samantala lumakad ng kaunti pasulong. Huminto sa tabi ng batong nahulog mula sa katawan ng bantay ng demonyo, halos tuluyan ng naapula ang apoy. Sa puntong ito ay pinag-isipan ng pangunahing tauhan na malinaw na ang presensya ng gayong halimaw ay hindi pangkaraniwan. Kakaiba rin na lumitaw muli ang mga halimaw na dapat lipulin ni Menado. At sumimangot siya at inakala na ito ay isang tanda ng kalamidad. Ito ay papalapit ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan, at ang pangunahing tauhan ay naalala na nakita ang sakuna sa pinakadulo simula. Muli niyang nilikha sa kanyang mga isipan ang mga larawan ng mga taong nawasak ng mga halimaw, mga bata na naiwan mag-isa, at ang kanyang sarili ay nakatayo sa gitna ng kaguluhang ito. Iniisip ito, malungkot na ibinaba ang kanyang mga mata, kinuyam ang nanginginig na mga kamay sa mga kamao at mas hinigpitan ang paglapat ng kanyang mga labi, tumingin siya sa gilid. Nangako sa kanyang sarili na sisikapin niyang iligtas ang lahat kahit na may mangyari man na sakuna. Si Tedano naman ay nakasimangot, naikuyom ang kanyang mga palad sa mga kamao at tumayo. Nakikinig habang ang kanyang mga kaibigan na bumangon na rin mula sa lupa ay nagsimulang mag-usap at magtanong kung si Menado ay natalo talaga ang mga guard. Laking gulat nila na ginawa niya ito, at inis na inis si Tedano sa sitwasyong ito. Ang sitwasyong ito ay sumuntok sa pader, at siya ay nakatayo roon ng ilang sandali, mas hinigpitan ang kanyang panga sa oras na ito.
nagtatago sa sulok ng dingding, sila ay nakatayo malapit kay Wazuka, na nakasimangot ng mapagtanto niya kung ano ang nangyayari minsan. Bago gumamit ng isang rank 1 na water disc, nakipag-away siya sa mga halimaw. Pinutol ito sa ilang piraso para sa mga lalaking nasa malapit na masigasig na nagsabi na ito ay cool at tinanong kung totoo ba na ito ay inaasahan mula kay Yuka, na nakapikit ang kanyang mga mata ay nagtanong kung paano magagawa ng sinuman na mabigla sa ganoong antas. Siya ay nag-aalala na ang mga ito ay umaatake sa mga tao, ngunit natanto niya na walang magagawa tungkol dito kung mayroon siyang ganoong talento. Pinag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ngumiti si Yuka nang may pagmamalaki ngunit bigla siyang nataranta nang mapansin niyang medyo nasa gilid si Medano kasama ang isang grupo ng iba pang mga estudyante. Saglit niyang pinagmasdan ang mga ito at pagkatapos ay napakunot ang noo, lalo pang idiniin ang kanyang mga labi, ngunit hindi nagtagal ay pinilit niyang ngumiti, at ang pagwagayway ng kanyang kamay ay nakakuha ng atensyon ng kanyang mga kasama. Nagbabalan na siya ay lalayo sandali. Inakala niyang binubuli ni Tedano at ng kanyang mga kaibigan ang pangunahing tauhan at tinanong niya ang sarili kung totoo ba na hindi niya maiwasang pansinin ang pagtatago nito sa sulok ng gusali. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga nangyayari at napabuka pa ang bibig niya sa pagkamangha nang mapansin niya ang bantay ng demonyo, at agad siyang nataman. Napagtanto niyang hindi halimaw ang Devil's Guardian na kayang talunin ng ibang estudyante. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad sa sobrang lakas kaya nanginginig ang mga ito. At nang humakbang siya pasulong, nagpasya siyang kailangan niyang tumulong dahil siya ay isang tao mula sa angkan ng Miza. Iniunat ang kanyang palad at sinabi sa iba na tumakbo, ngunit bago niya magawa na gawin ang anumang bagay, isang stream ng malakas na apoy na napakalapit sa kanya at Yuka, natigilan sa pagkamangha, napasigaw siya, tinakpan ng kamay ang mukha upang iligtas ang sarili sa init ng apoy, at nang medyo mawala ang apoy, nakita niya si Monado, na nakatayo na napapalibutan ng mga kislap at mga pira-piraso. Hindi naintindihan ni Yuka kung ano iyon at tinanong niya ang sarili kung magic ba iyon ni Monado. Sa pagkakaalala niya, siya ay mahiyain at walang mga gawa ng mahika. Ngunit ngayon ay ibang-iba na siyang tao, naalala na ngayon ng pangunahing tauhan kung ano siya noon, at nakasimangot din bigla na napansin na hindi niya narinig ang spell. Ipinagpalagay niya na hindi niya ito ginawa at napabulalas na hindi siya makapaniwala na natalo ni Monado ang isang rank 1 na Devil Guardian. Ang buong punto ay ang antas ng kapangyarihan ng isang halimaw ay tinutukoy ng bilang ng mga kristal. Ito ay nagkaroon, at ayon dito, ang lugar nito sa hierarchy ng mga halimaw ay natukoy sa ika-6 na lugar ay mahiwaga. Ang mga hayop sa ika-5 pwesto ay mga magical guard, sa ika-4 na pwesto ay mga demonyo, sa ika-3 pwesto ay ang kataas-taasang mga demonyo, sa pangalawang lugar ay mga demonyo, at sa unang lugar ay ang Diablo o si Satanas. Naisip ni Yuka ang bawat halimaw na naisip niya at napansin din na ang bawat nilalang ay may isang nakapirming bilang ng mga aktibong ranggo, na isang bagay na dapat malaman ng lahat ng modernong salamangkero na upang talunin ang isang bantay, kinakailangan na magkaroon ng ika-3 ranggo. Kaya kasama ang unang ranggo ito ay dapat na imposibleng mapansin na si Monado ay nagsimulang sumulong, bagamat dati ang kanyang likuran ay kay Yuka. Nagtago siya sa isang sulok at nakasimangot na iritado, tinanong ang sarili kung bakit siya nagtatago, bahagyang tumingin sa likod ng Monado, na dumaan na sa kanyang pinagtataguan, ngunit ang pangunahing tauhan ay biglang sinabi na ang umihi ay isang magandang libangan, mukha siyang walang pakialam, at natakot si Yuka. Napagtanto na napansin siya ni Monado, tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol dito, nabanggit niya na magiging kakaiba kung hindi ito mapapansin ng salamangkero, at lumabas si Yuka sa kanyang pinagtataguan, papalapit sa kanya, ipinikit ang kanyang mga mata sa pagkabigo, at ibinaba ang kanyang ulo. Tinanong ni Monado kung hindi ba talaga nakakaramdam ng mahiwagang kapangyarihan si Yuka. Nagsimula siyang umalis. Ngunit hiniling niya sa kanya na maghintay at nais niyang ipaliwanag sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng lahat, ngunit ang pangunahing karakter na hindi pinansin ang kanyang mga sigaw ay umalis na lamang, at nang bantayan siya ni Yuka, napansin niyang wala na siya roon. Namangha siya dito at sa pagkakataong ito ay inakyat na ni Monado ang pader ng gusaling katabi ni Yuka at pinagmamasdan siya mula sa itaas. Napabuntong hininga siya sa kaginhawahan at pagtingin sa paligid. Napagpasyahan niya na sa ngayon ay maaari niyang suriin ang paligid. Ginamit ng pangunahing tauhan ng kanyang mahika upang mapansin ang mga halimaw at napagtanto na wala ng mga bantay sa malapit,
ngunit mayroong isang disenteng bilang ng mga mahiwagang hayop. Nag-alinlangan siya na kakayanin ng ibang mga estudyante ang mga halimaw na ito at bamhantong hininga at napansin na ang antas ni Tedano ay itinuturing na mahusay, magiging mahirap para sa iba, iminungkahi niya na posible na bawasan ang bilang ng mga halimaw kahit kaunti at i-activate ang isa pang uri ng magic. Sa pag-iisip na itinalaga ang isang lugar na nasa paligid ng istasyon ng Shibuya, pinalawak ang kanyang magkabilang braso sa mga gilid, lumikha siya ng mga magic circle kung saan nagsimulang kumalat ang enerhiya at nag-activate ng second-rank magic missiles. Ang isang malaking bilang ng mga pag-atake ay lumipad sa iba't ibang direksyon na dumadaan sa pagitan ng mga gusali, at si Tedano at ang kanyang mga kasama na nakapansin ng maliwanag na pagkislap sa lalaki ay nagtanong kung ano ang ipinapalagay na sila ay mga meteor, ngunit bigla nilang napansin na sila ay magic. Napakunot naman ang noo ni Yuka na napansin din ang liwanag sa langit at tinanong kung totoo ba na magic ito. Nagulat siya sa dami nito, at sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng dalawang estudyanteng napapalibutan ng ilang halimaw na napakarami nila, napagtanto na hindi na nila ito makayanan. Samantala, ang isa sa mga halimaw ay tumalon pasulong, pinupuntirya ang mga estudyante, ngunit natigilan na nakabuka ang bibig habang ang katawan nito ay nabutas ng atake na inilunsad ni Medano ang batang babae nang mapansin ang nangyayari sa halimaw, siya ay nanlamig sa takot, at ang lalaki ay tumatakbo palapit sa excited niyang tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Hindi niya napigilan ang sarili at tumingin sa mga labi ng halimaw na nakahiga sa kanyang harapan, nakatayo, maingat na pinagmamasdan kung paano kumalat ang mga pag-atake nito sa iba't ibang direksyon at napansin ang paghuhusga.